Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, magandang araw sa lahat ng mga tropa pips natin, na mga OFW, mga dyan na nakatira sa iba't ibang bansa. Happy Sunday po sa inyo. Happy off day, happy rest day, happy gala day. Ayan, ako, sambang gala nyo ngayong araw na ito. So sa mga tropa pips natin, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito sa interim release nitong si Digong, na pinag-uusapan nga po talaga namang napakarami pong fake news na lumabas nitong mga nakaraang araw, at talagang pinasidhi po nila ang fake news. Talagang hindi na po sila natatakot mag-post ng fake news. Bakit nga naman sila matatakot kung yung ating ngang vice-presidente ay post din ng mga fake news. So ngayon po, syempre kasama po yan sa propaganda nila at para ilihis po ang tunay na kalagayan ni Digong doon sa ICC. At ang pangalawa pa po nating pag-uusapan ay ito pong patungkol dito po sa tinatawag na medical condition ni Digong. Syempre fake news na naman. Nilabas din ng ating vice-presidente yan at sinabi nga po na nakita daw pong si Digong ay walang malay doon sa loob ng kanyang kulungan. Syempre alam niyo naman po, sanay na sanay ang mga DD sa fake news, kasi nga ang kanilang anito ay talagang din naman pong fake news ng fake news. At ang pangatlo nating pag-uusapan ay walang iba kung hindi po ang financer, pander at sponsor ng lahat ng mga masasarap na nilalamon ng mga vlogger doon sa dahig sa ICC. At walang iba yan kung hindi itong si Alpotera. Nako, basta nandiyan si Alpotera, sigurado na hindi pwedeng hindi yan ang gagastos, dahil nga po eto nga si Alpotera at ang kanyang handler o bossing ay namamangka sa dalawang ilog. Lumalapit at nakikipaglapit sa ating First Lady, at syempre patuloy ang kanilang suporta kay Digong. Ayan. So unahin na po natin, ito nga patungkol po sa interim release ni Digong. At nito nga pong mga nakaraang panahon ay nakita natin, nakaraang araw, napakarami pong nagpo-post ng mga breaking news pa. Yan pa ang kanilang nilalagay. Breaking news o interim release. Ano ba binigay daw kay Digong. Yan ang mga kanilang breaking news. Nako, talaga na mga nung nakita ko po yan, syempre ako po alam ko naman na fake news yan. Imposible po na yan ay mabigyan ng interim release. Hindi po ganun kadali. Napakarami pong nakakulong na nabubulok doon sa kulungan ng ICC ang dati rin po na nag-request ng interim release pero never po nabigyan. Ngayon, ito po kasi yung tinutwist nila na istorya. Ang atin pong bansang Pilipinas, ang ating gobyerno, ay sinabi po na wala tayong kahit anuman lang na kumbaga pag-object o pagtutol kung mabigyan man si Digong ng interim release. Dahil karapatan naman po talaga yan ng isang akusado. Ganun po kabait ang ating gobyerno, na kahit na pinagbibintangan ng kung ano-ano na illegal detention at kidnapping ang ginawa po ng ating gobyerno kay Digong, hindi pa rin po marunong gumante ang ating Pangulong Bongbong Marcos, at lahat po ng mangyayari sa dating presidente ay ICC na po ang bahala dyan. Wala po tayong kontrol dyan. Hindi po tayo nakikialam sa ICC. Wala po tayong karapatan dyan at hindi po tayo miyembro. Kahit po opinyon ay hindi po tayo pwedeng magsalita laban sa ICC, ang ating gobyerno, dahil nga po hindi naman tayong miyembro. Ngayon, yung hindi pagtutol ng ating gobyerno sa kung ano man ang maging desisyon ng ICC ay hindi po nangangahulugan na 100% sure na mabibigyan ng interim release etong si Digong. Hindi rin po 100% sure na si Digong po ay talagang makakalaya at mabibigyan ng pagkakataon na maiuwi doon sa host country na sinabi nga ni Sara Duterte na mayroon na daw pong tumanggap. So ngayon, syempre for propaganda, para sa painitin
ang damdamin, pag-alabin ng damdamin ng mga bobong DDS supporter, mga Duterte diehard supporter, mga Didilis, DDFs, DDEBAC, mga Didilis, DD-shit. Aba, talaga pong kakampihan nila yung mga ganyang post. At sasamantalahin naman po yan ng mga pro-Duterte dahil nga po syempre mataas ang engagement pag mga ganyan ang usapan. Pero hindi nyo ba napansin? Magpasa hanggang ngayon, bulok pa din sa kulungan si Digong. Diba, ang unang magbabalita niyan kapag si Digong ay nakalaya na, syempre yung mga vlogger na nandoon sa dahig, ibibideo nila si Digong, pipicture nila si Digong na nakalaya na, sumasakay ng eroplano papunta sa host country na tatanggap dito. Pero di ba wala? Wala po. Wala ni isa. Diba? Kaya napakadali pong i-debunk ng mga fake news ng mga DDS na ito. Bakit? Kasi po, doon tayo dapat maniwala sa mga trusted sources. Unang-una maglalabas ng statement dyan, ICC. Meron bang nilabas ang ICC na statement na sila'y pumapayag na sa interim release ni Digong? Wala. Sino ang unang-unang maglalabas ng statement patungkol sa interim release ni Digong? Syempre yung mga nag-akusa kay Digong. Especially ang ating attorney Cristina Conti. Yan ang unang-unang maglalabas ng mga statement yan. At syempre, sinoplak po sila ng dating senador na si Antonio Trillanes III na nandoon po pala ngayon sa ICC. Kinumpirma mismo ni Senador Antonio Trillanes na nabubulok sa kulungan itong si Digong. Kaya po, wag pong basta maniwala sa mga fake news ng mga DD shit. Yan po yung mga desperado na. Sumasamba sa Digong na karton. Binadasalan nila o pinagdadasal nila ang buhay ng isang walang Diyos. Paano mo ipapakiusap sa Diyos o sa Panginoon ang buhay ng isang tao na minumura ang Panginoon, minumura ang Santo Papa? Tinatawag na stupid ang God. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Kahit magnobena pa kayo araw-araw, magrosaryo kayo kada madaling araw, hindi mapapalaya si Digong ng kanyang mga kasalanan. Kahit nga yung interim release na yan, tingin ko malabo. Kahit merong bansa na tatanggap kay Digong, ang tingin ko dyan malabo ang interim release. Dahil si Digong ay makapangyarihan pa rin. May anak na vice-presidente, may anak na kongresista, may anak na mayor, o merong apong vice mayor, may anak na congressman, may apong congressman. Kaya paano mapapalaya yan? Napakalakas ng koneksyon, napakalakas ng kanyang kapit. Diba? Hindi maikakaila na si Digong ay maimpluwensya pa din at kayang-kaya nitong mag-utos at magpagurgur ng mga tao na sumasalungat sa kanya. Diba? Ngayon, eto, punta naman tayo ngayon dito sa medical condition ni Digong. Sinasabi na natagpuan daw itong nakahandusay, walang malay, at dinala daw ito sa sa ospital. Pinatignan daw ito. Pakarami nga po ang mga nag-post at kahit nga itong si Harry Roque, biglang gumawa ng kwento. At sinabi niya na meron daw po siyang nakausap na tauhan ng kulungan doon sa ICC at sinasabi nga po na eto pa lang si etong si Digong daw po ay nahulog daw. Hindi ko malaman kung ano nahulog habang ba yan? Dapat maayos ang pagsasalita mo, Harry Roque, kasi katulad niyan mabubuking ka. Ito po yung pahayag ni Harry Roque. Mahigit isang buwan ang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon,
Kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo at dinala nga sa hospital para masigurado na walang danyo sa kanyang katawan, no? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw pong ulo. Now, ang request naman po ng tao, ipagbigay alam ko lang sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari itong kay Tatay Digong, no? At ako naman po ay sinunod ko yung request, pinarating ko po yung informasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung informasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara, no? Basta ako, pinarating ko sa kanya at iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa informasyon na yan dahil alam niyo naman po, no? Anything about health is covered by the right to privacy, no? Katarantaduan mo, Rockwell. Ikaw pa, Rockwell, maglihim kapag tungkol kay Digong. Di ba nga gustong-gusto mo ikaw lagi ang first sa scoop? Di ba ikaw lagi ang unang-unang maglalabas ng info? Katarantaduan naman yan. Na-interview mo last month. Tapos ngayon mo lang ilalabas, katarantaduan naman yan. Parang hindi ka panipaniwala yan. Gustong-gusto nyo nga talunin sa mga scoop si Alvin and Tourism. Diba? Naku, kayo pa ni Maharlika, hindi nyo i-splok yan sa mga kababayan natin dyan sa dahig. Naku, yan po ang isa sa mga katarantaduhan na sinasabi nito nga si Harry Roque. Ngayon po, puntahan po natin itong post ni Sara Duterte. At ito nga po si Sara Duterte naglabas ng statement. At ang sabi niya nga dito, statement on humanitarian concerns in relation to the continued detention of former President Duterte. The Philippines government's admission that a so-called welfare check was surreptitiously conducted confirms that the ICC has allowed agents of the government that abducted former President Rodrigo Roa Duterte to intrude upon him and exploit his frail and compromised health. This is nothing less than an abuse of power against a vulnerable individual. Parang ang alam ko, si Digong mismo pumayag na madalaw siya ng ating gobyerno, ng embassy ng Pilipinas diyan sa Dahig, sa Netherlands. At yan po ay naayon po sa batas. Wala pong nilabag na batas ang gobyerno ng Pilipinas at hindi po ito labag sa karapatan ni Digong. In addition, credible information received by the family from hospital source reveals that former President Duterte had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. The family was not informed of the accident and no explanation was given. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of FPRRD. Nako, alam niyo po ba ang ICC po ang isa sa mga merong pinakamaganda, pinakamaayos, pinakamahigpit na mga medical facilities, medical approach at medical attainment doon po sa kanilang mga preso. Hindi po nila papayagan na may mangyaring hindi maganda sa kanilang preso dahil nga po syempre bukod sa sila'y masisisi, talaga po nga marami po ang kukundena sa kanila kapag po nangyari yan. Kaya po inaayos nila ng maayos, sobrang ayos ang kanila pong mga medical facility at hindi nila pababayaan si Digong na mangyari yung mga katulad ng mga ganitong sinasabi ni Sara na questionable. Ito pong kapasidad ng ICC para po magarantya ang security at safety ni Digong. At yung sinasabi ni Sara Duterte na hospital source, sabi ni Harry Roque, tauhan daw ng ICC. Ngayon, sabi naman ni Sara, hospital sources. Alam niyo po kung totoo po yan, naglabas na ng statement ang ICC na kanilang talagang pinatignan ng ulo, bungo,
utak ni Digong dahil ito'y nabagok. Pero wala pong pag-amin o pag-confirm mula po sa ICC. So etong si Sara, ewan natin, gusto mo ba talagang mabigyan ng interim release ang ama mo? Kasi ang nangyayari, parang mas lalo mong pinapahirapan ang sitwasyon at lalong magkakaroon ng dahilan ang ICC na hindi bigyan ng interim release ang ama mo dahil nga, saan ka ba naman nakakita nun? Gusto nyo mabigyan ng interim release pero tinatarantado nyo ang ICC. Ginagawa nyo ng kwento na si Digong ay napasama sa ICC. Diba? Nung nakaraan na, pasama na yung mga pinagsasasabi ni Sara Duterte na kinidnap si Digong, na meron na siyang mga kinausap na tao, na para lusubin daw ang ICC at i-jailbreak na daw si Digong, lalaya na daw si Digong. Nakasama yun. Dahil lang iniisip nga po ng ICC, pag ganyan ang sinasabi mo, parang tinatarantado mo sila. O ngayon, nagsasalita na naman ng ganyan si Sara Duterte, hindi na ako magtaka kung talagang hindi mabigyan ng interim release si Digong dahil sa kakabunganga, kakakuda ng kuda ni Sara Duterte na basura. Para kang yung, yung 48 million na nilalagay sa doon sa maleta. Ay nako talaga. Kaya alam nyo, malabo po talaga din na mapalaya si Digong. Kahit magdasal pa ng magdasal. Kahit sobrang pagdarsal pa. Katulad ng ginagawa nitong si ito kita nyo. Ang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Tignan nyo Mga minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, di natin siya nakikita, di natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo at marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para. Diba? Kita nyo? Sabihin mo kung kanino ipagdadasal, Bongo. Kanino ba? Kay Satanas o kay Lucifer? Kasi kung sa aming Panginoon na nasa taas, imposible yun. Kasi wala namang Panginoon si Digong. Minumura nga niya Panginoon Diba? Ipagdasal kay Lucifer siguro. Baka yun ang tinutukoy ni Bongo. Saka wag nyo na kaming artehan ng mga ganyan-ganyan na sinasabi nyo mahina na. Inhumane. Sabi ni Sara, inhumane daw ang patuloy na pagkakakulong ni Digong doon sa loob ng ICC. Paano naging inhumane yun? Buhay nga si Digong. Maganda ang kanyang kulungan. Meron pang mga library doon sa ICC. Maganda ang healthcare facility. Masasarap ang mga nilalamon. Mas inhumane yata yung mga ginurgur para makakota ang mga PNP noon dahil sa utos ni Digong na damihan ng mga huli para makakota. Kaya ang daming nagurgur nung panahon ng kanyang laban kontra sa pulburon. Kaya nako, hindi nyo na kami mahuhuto sa mga ganyan-ganyan nyo. Hindi nyo na kami mapapaniwala sa mga paawa effect ninyo. Saka isa pa, kung talagang may sakit si Digong, kung talagang malala ang sakit ni Digong, ano to? Ano to? Panoorin po ninyo to. Eto, pakinggan natin to. Para namang tinatarantado nyo kami palagi. Parang lagi nyo kaming ginagago Saan kayo nakakita nung sabi ni Sayad may sakit? Sabi ni Harry Roque may sakit? Sabi ni Bongo may sakit. Pero sabi nung asawa, So, I think Elizabeth. Eto, pakinggan ninyo. Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong? He's okay. He's happy also seeing us. And jolly. Yeah. He was jolly today. The visit was really
Okay. How long was the visit? 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, I think, pwede lang sana, he would be released, interim release, granted sa kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. And besides, Rodrigo said he is accepting everything. Whatever comes to him, he is accepting. I think, okay na daw siya yan. Yan ang sabi niya. For the most Diba? May acceptance. Walang sakit si Digong. Okay daw. Ayon mismo kay Ma'am Elizabeth. So ano pinagsasabi mo, Sara Lustay? Diba sus Mariosep kayo? Talaga kayong mga ano kayo, no? Mga DD shit kayo. Puro kayo fake news. Nuknukan ng fake news. Si Roque, si Sara Duterte, si Bongo. Puro kayo paawa. Pero malakas pa sa kalabaw si Digong. Isang kumpas nga lang ng kamay niyan, kaya niya magpagurgur eh. Kaya wag nyo na kaming utuin. Ako, tatarantaduhan nyo. Ngayon punta po tayo dito sa mga vlogger na nasa ano ngayon, nasa ICC doon sa Dahig. Alam nyo po ba na napakarami po ang mga kumbaga nililibre nitong si Alpotera. Lahat ng lamunan nandun si Alpotera. Si Alpotera, siya po yung dating tauhan ni Digong. Ngayon hindi na po siya tauhan. Siya po ngayon ay sugo para mapanatili ang magandang koneksyon ng pamilya nitong si Leo Ray Smallboy sa pamilya Duterte. Ayan kada lamunan nandun si Alpotera. Ayan yung mga vlogger na yun, ibabayad niyan sa ganyan kagandang restaurant. Syempre sino nagbabayad? Si Alpotera. Ayan diba? Basta lamunan nandun si Alpotera. Pagkatapos ng event nandun si Alpotera. Ito yung si Alpotera. Ayan basta lamunan. Ang daming pinapalamon ni Alpotera para mapanatili ang kanilang presensya, ang kanilang suporta kay Digong. Habang si Alpotera ay sumisip-sip doon sa Dahig, sa ICC, eto namang si Leo Ray Smallboy, hindi po tumitigil sa pagsip-sip naman kay PBBM sa pamamagitan ng pakikipaglapit kaya First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya yung sinisigaw ng mga tao doon, hindi kami bayad. Ayan mga taong yan sumisigaw, hindi kami bayad. Kung wala siguro si Alpotera dyan, maniwala kami. Hindi kayo bayad. Kung sasabihin niyo hindi kayo bayad ng pamilya Duterte, siguro nga. Kasi ibang tao nagbabayad sa inyo para magtanghal kayo dyan. Biro nyo, naka-business class sila. Napakaraming, biro mo makapagtayo ka ng ganyang parang concert stage. Sa Dahig. Ganyang kalaki ang perang pinapakawalan ng pamilya ni Smallboy, yung nanay niya, para po sila ay makalapit sa mga Duterte at makalapit din kay PBBM. Kita nyo yung ginagastos sa tarpaulin pa lang na ito. Magdala ka ba naman ng ganyang karaming tarpaulin sa Netherlands? Mga may standy pa. Gastusan mo ng ganyan si Digong? Kasi ang laki po ng naging kumbaga tulong sa kanila ni Digong para po makamkam ang mga kayamanan ng mga Yanson. Dahil etong mga kapatid ni Leo Ray Smallboy, kinasuhan nila ng karnaping na no bail. Kaya po etong mga tao na ito ngayon ay nagigipit o ginigipit ng gobyerno ni Digong dahil nga po sa impluwensya. Biruin mo ba naman, ipain ba naman itong si
si Alpotera? Ipain ba naman itong si Alpotera? Ayan, no? Laging nandiyan si Alpotera sa mga event at sa mga lamunan. Kasi nga po, syempre, kailangan nila na maging visible at malaman ni Digong na nakasuporta sa kanila itong si Jasmine Igan dahil nga po, ang laki ng pakinabang nila kay Digong. Hanggang ngayon, yung nakamkam nila na kayamanan na kanilang-kanila pa rin. Diba? Yung mga kapatid nagigipit, ginigipit, magpasa hanggang ngayon. Kasi nga po syempre, ito yung kanilang kailangan talagang gawin para pumapanatili nila, impluwensya nila. Baka nga naman sa 2028 maging presidente si Sara, diba? Kanila pa rin ang mga nakamkam. Baka hindi pa rin maiiba ang ihip ng hangin. Kaya po kung mapapansin ninyo, laging nandyan si Alpotera sa mga lamunan at sa mga event kasi nga, siya nagpopondo dyan, siya ang gumagastos dyan. Kaya po, kung sasabihin ng mga nag-perform dyan, mga nagsasalita dyan, umaakit sa stage, hindi kami bayad, baka nga hindi kayo bayad ng mga Duterte, pero ni Alpotera, baka bayad kayo. O kung hindi man kayo bayad, baka libre lamon, libre, doon pa lang sa libre lamon, libre tirahan nyo dyan, libre hotel, libre ang pamasahe, meron kayong business class na ticket, doon pa lang, hindi nyo na pwedeng sabing hindi kayo bayad. Bayad kayo, hindi lang kayo aamin syempre. Diba? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.